Maging paalala ito sa lahat. Dahil may isang pasahero ang nag-share ng kanyang experience na hinold daw siya sa Philippine Airlines sa Manila or sa NAIA. Dahil lang daw sa walang May ang nakalagay sa pangalan niya sa kanyang ticket. Eljen May ang pangalan niya, ngunit Eljen lang ang nakalagay. Wala yung May. Ang sabi pa niya ay hindi naman nga siya nagkaproblema sa kanyang international flight. Pero pagdating daw sa Pilipinas ay hinold siya. Shout out! PAL Airlines sa nag-hold sa akin dahil lang sa aking pangalan na walang Eljen May. Walang May, walang middle name na May. Hinold nila ako, uy. Ayaw nila akong ipasakay from Manila to Cagayan dahil daw sa pangalan ko na walang May sa kanilang computer. Sinabi pa ng babae doon, ma'am, paano mo ma-prove, ma'am, na ikaw to, ma'am? Next time, ma'am, dapat dapat kumpleto kay, hindi ka sana dapat makasakay sa aming airplane. Ganyan na pala ng bahasayan ng PAL ngayon dahil i-hold tayo dahil lang sa Eljen May. Ang haba-haba ng kwento na ito tapos pinapunta pa nila ako ng kuan, oy, ticketing office. Shout out talaga sa Manila Airport natin. Kailan ba yan magbabago dyan? Dahil ay grabe yung experience ko dyan talaga. First time ko. International Airport, wala akong problema. Pagdating sa Pilipinas, halaka. Halagi, hold ko. Dahil sa aking pangalan na walang May. Dahil yang sa middle name na May. Tama ba yung ginagawa nila, oy? May experience din dito ang isang kababayan nating OFW na pauwi na sana sa Pilipinas. Ngunit hindi siya pinayagang makapag-check-in sa ibang bansa dahil may nakita daw na mali sa kanyang apelyido. Agad niya itong itinawag sa kanyang employer or amo at buti na lang daw ay inasikaso agad ito at nakauwi naman siya or natuloy yung flight niya. Hello guys! Nandito po ako ngayon sa Paliparan. At ito na nga ang nangyari. Hindi matanggap ang ticket ko kasi mali ang apelyido kong nilagay nila. And then, ito, nakatambay ako. Tinawagan ko na rin yung amo kong lalaki, yung anak. So, oramis ko, pumunta naman siya at inasikaso. Pero hanggang ngayon, hindi ko siya dumarating. And then, sabi 5 o'clock daw ang arrival. Pero, pagkakaalam ko, hindi yan nasusunod. Kasi nga, hindi siya nasusunod. Marami pa kasi nakapila. Yan guys, nandito ako ngayon. Pila. Meron din akong kasama na ganun din ang sitwasyon niya. Mali ang apelyido. Kaya, eto, hintay-hintay lang. Pag may time, kahit pagod, nakakapanghina. Dito lang kami. Yan. Dahil nga sa video na yan ni Kabayan ay bigla rin ako napacheck ng luma kong ticket. At ang nakalagay sa aking ticket ay nauuna ang apelyido, sunod pangalan at mister. So maging paalala at aral sa ating lahat ang experience ng iba. Kaya pagbigay pa lang ng ticket ng inyong employer na nag-book sa inyo, ay i-check nyo agad ang ticket nyo kung may mali sa pangalan or apelyido para maiwasan ang kahit anong aberya. At dapat laging tatandaan guys na kapag pauwi na tayo sa Pilipinas o kaya naman pabalik sa ibang bansa, kapag nasa airport na kayo ay dapat laging alerto, laging magtanong at dapat may presence of mind para hindi magaya sa 4 nating kababayang OFW na pauwi sa Pilipinas ngunit naiwan ng kanilang eroplano. What? Meron pong 4 na OFW ang naiwanan ng eroplano dyan po sa Riyadh kahapon ata. Dapat uuwi na sila ng Pilipinas sa kanilang Flynas, pero nagkamali sila ng pinuntahang gate at hindi nila tiningnan siguro yung boarding pass hanggang sa huli na nang malaman nila na mali pala yung gate na napuntahan nila, kaya hindi sila nakasakay ng eroplano. Sa mga latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa at pagre-register sa e-travel, ay meron ako mga video na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo at para hindi kayo magkamali. So ayun guys, sana may nakuha kayo idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW.
mula dito sa Dubai. Maraming salamat. See you next time.